Tinamaan ako ng COVID. Feeling ko talaga doon, mamamatay na eh. Nagpatak ako ng 8. Hindi lumabot ng mga 10 minutes eh. Lumabas na ngayon yung plema. Ako pala si Captain Galera, may-ari ng Polaris Center. Training center ng mga seaman. Around December 2020, dumating yung time na tinamaan ako ng COVID. So umabot yung sa hindi ako makahinga, kung makapagsalita. Wala na, hindi na makapagsalita. Ngongo na eh. That time talagang feeling ko talaga doon, mamamatay na eh. Ang nangyari, nag-take ako nitong Viramid na to, nagpatak ako ng 8. Siguro hindi lumabot ng mga 10 minutes eh. Lumabas na ngayon yung plema. Yun ang nagbabarado sa paghinga ko. Kaya nagmula noon, tinuloy-tuloy ko na, siguro mga after 6 hours, dahil tinuloy ko to every 2 hours, nawala na siya. Kaya nagmula noon, pinagamit ko ng asawa ko at yung 2 anak ko. At mula noon hanggang ngayon, dahil inaraw-araw namin, hindi kami nagkakasakit. Walang masama, subukan ito. Araw-arawin nyo na. Total, magandang benepisyo sa katawan. Viramid. My name is Joseph Guardano. I am from the U.S. I am here in the Philippines on a missions trip. When I first come to the Philippines, I got a very bad cough because of the change in weather and atmosphere. Until I came across Viramed. It's an antiviral supplement. It's very good and it has helped my cough very much. I just take it like this, take a few drops. It soothes the throat, it's very good, and it's very healthy. Try Viramed, your antiviral defense. Bago ako na-shift sa Spirulina Filipina, iba't ibang produktong ginagamit ko na Spirulina until I found the true product. Magandang gabi sa ating lahat. Ako si Roy. Ako ay isang masugid na gumagamit ng Spirulina. Sa aking trabaho, kailangan mo ng power. At sa dami ng ginagawa ko, kailangan sa umaga pa lang ay malakas ka na. Every day, I need to be on the go. First thing in the morning, I take Spirulina Filipina. Dati-rati, iba't ibang multivitamins at tinitake ko until I met Spirulina Filipina at napuntahan ko ang pinakamalaking Spirulina farm sa buong Pilipinas, somewhere in Zambales. Made in the Philippines, I've been using this for a long time now. Spirulina Filipina is the best. Subukan natin. 3 principles that must be understood sa nutrition. Number 1, we have stored nutrients or yung mga fat-soluble nutrients na naka-store sa ating mga tissues at saka sa ating bone marrow. Second principle, we have imported nutrients. Ito yung mga vitamin C, B vitamins, minerals, and enzymes. Third principle, ang ating pong katawan ay palaging nasa survival mode. We have inside our body a survival machine. Yun po ang ating puso. The heart will do everything in its power to keep itself working and to keep us alive. Dahil ang puso po ang siyang pinakahuling sumusurrender sa katawan ng tao bago ito mag-flatline. As a survival machine, nangangailangan po ito ng tamang sustansya para sa kanyang pag-function. What if we do not have enough stored nutrients or we do not have enough imported nutrients? What will happen to our heart? Halimbawa po, we have a vitamin A na nakain, which is actually good para sa kaliwanagan ng ating paningin. What will happen is our heart will take that vitamin A for its function dahil mas importante siya as our survival machine kaysa sa kaliwanagan ng ating mga mata. Ganoon din, example is the vitamin E that is actually good for your skin when it's synthesized to collagen. This vitamin E will be directed to our heart because mas importante ang kanyang function kaysa sa kagandahan ng ating balat. Kapag halimbawa ang mga sustansya ay hindi na sapat ang naipapasok natin sa ating katawan, yung mga ibang functions o yung mga ibang organs na nangangailangan ng sustansya, mawawalan sila lalo dahil kukuhanin lahat yun ng ating puso. Again, our heart is our survival machine. Ano naman ngayon, kung malabo ang mata natin o pulubot ang ating balat, buhay naman tayo. When these nutrients are no longer enough sa mahabang panahon, ang isang tao ay buhay pero mayroon siyang sakit na diabetes or yung isang tao ay buhay pero mayroon siyang sakit na lung diseases or mga heart diseases. You are alive but you look older than your age. You are alive but you are crazy because the nutrients that is intended for your brain will also be taken by your heart. Or you are alive but you have cancer. It cannot do much when these nutrients are not enough to fulfill its function. It will do the last thing for you. Keep you alive, but always sick. We can't win a war on an empty stomach. Why don't you feed your heart?
with Nanosci Spirulina filipina. This product is a completely natural, powerful, wide-ranging, diverse group of nutrients na magbibigay ng tama at balancing sustansya para sa iyong katawan at sa iyong puso. It is a full pack of nutrients. This is good for you and for your heart. Nanosci Spirulina filipina. Ang spirulina po ay naging prestigious nowadays because of our modern foods, also because of our modern lifestyle. Actually, spirulina is a completely natural, powerful, wide-ranging, diverse group of nutrients na makapagbibigay ng tama at balancing nutrition sa ating katawan. Ang mga mineral at vitamina po ng spirulina ay mga biochelated. Sila ay balot ng mga amino acids para sa mabilis ng assimilation sa ating katawan. It contains more than 100 synergistic nutrients, nature's richest and most complete source of total organic nutrition. But not all spirulina in the market are the same. Yung iba doon, yung ina-expect natin na mga sustansya na makukuha ay halos extracted na ang mga sustansya. At yung iba naman ay may mga halo na pong mga chemicals or mga binders kaya hirap tunawin. If you want a maximum po na sustansya na galing sa spirulina, piliin po ninyo ang Nanosci Spirulina filipina. Ang brand po na ito ay halos 2 dekada na hanggang ngayon ay nananatili pa rin ito sa merkado. Ang Nanosci Spirulina filipina brand po ay palagi at hanggang ngayon ay nakapreserve pa rin ang kanilang mga sustansya at wala itong halong chemicals. Tayo po mismo ang nagpa-farm ng mga spirulina dito sa Pilipinas. For your loved ones at para sa inyo, choose this brand. It is still effective, safe, and fit for human consumption. Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning! Good morning, church! Good morning po sa lahat po ng mga nakakasubaybay po sa amin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live at also sa mga kasamaan ko po na nandito sa live studio. Good morning po sa inyo pong lahat at welcome po muli dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC-CSI. Kaya maraming salamat sa Panginoon at may ganitong klaseng programa na patuloy na tumutulong sa atin, lalong-lalo na sa physical po nating pangangatawan. No? Kaya let's all enjoy the program and let's be a blessing sa mga kapatiran po namin by sharing the link sa kanila mga kapatid. No? Again,
Let's be a blessing to them. Hindi ko na po papatagalin pa. At i-welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning, ma'am. Hello, good morning. Masayang umaga po sa inyong lahat. Yes, masayang At, umaga. Ano bang araw ngayon? Thursday. Thursday. At nandito na naman po tayo. Salamat sa Panginoon. Amen. At medyo kulang pa tayo, pero at least umi-air eh. Yeah, Oo. tama. At binabati ko na agad ang mga taga-North, South East, and West corners ng ating simbahan. Hello. oo, at sa mga area leaders, area members, at siyempre ang mga tumatangkilik sa atin ngayon sa ating programa. At ano tawag dito? Binabati ko rin ang Central South family. Hello kayong lahat dyan. At sa mga may birthday, Ranidel Krampatanta. Yo, happy birthday. Oo. Salamat dun sa bigay ng nanay, ang Biko. Uy. Binigyan Yes. ka din, di ba? Opo. Oo. Napakasarap po. Oo. Salamat po sa Panginoon. Yun ang aking breakfast ngayon. At salamat din sa mga nandito na sa nagko-comment. Unang-una, ang Genevieve Balbuena Gaa. Hello, Jen, at salamat. Ang dami mong tinag talaga. Sana nanonood sila lahat. At syempre, maraming salamat din po sa kay Ma'am Linda Quiñones. Yun, yes, Oo, Ma'am ang- Linda. Thank you so much. Ang bumabata. Yes, oo. And Hindi- also kay Ma'am Jovelyn Gonzaga at kay Ma'am Odessa Aquino at kay Ma'am Mary Galin. Nanonood na po sila. Shout out po sa inyo. At ang ating taga-subaybay niya si Sir Cesar Dejos. Yan. Ating faithful na Yes, oo, totoo po viewer. yan. And also si Ma'am Judith. Ayan, hello po. Ma'am Judith Espanyol and also si Rosario Campos at si Ma'am Emeline Landicho. Yan. Batiin din natin si Ma'am Jessica Mendoza. Yun, hello po Ma'am Jessica Mendoza. Hello po sa inyo pong lahat yan. At nakita ko dito, nanonood ang Ma'am Sheila Teru. Uy, Oo. hello po Ma'am Sheila Teru. Happy watch. At also, yan. As of now, yan pa lang naman po ang mga sumusubaybay po sa atin. Yan. Alexander Yan, Duliao. oo. Oo. Mamaya-maya at dadami na rin po yan. Cecil Serbanda. Oo. Odessa Manalang. Belyesa Lin. Yan. Si Ma'am Ami Siena nanonood din po at si Ma'am Elaine De La Cruz. Okay. Ayan. Hello po. Happy watching and keep watching. Si ang gwapo nating preacher, Mike Dumindez. Hoy, hello po Sir Mike Domenden. Happy watching and keep watching. Ayan. Also si Ma'am Belia Quiñones nanonood na po. Nanonood na. Ayan. And also sa aking area Central East family. Ayan. Happy watching po sa inyo pong lahat. Enjoy the program kasi napakaganda ng natin, ma'am. Parang may bago sa'yo ngayon, ah. Siyempre. Parang may bago na naman parang sa'yo sa'yo ngayon. din. Parang may bago na naman sa'yo Oo, ngayon, gusto Doc ko, Julie, ha? Medyo pinaayos lang natin. ang Yes, ating mga- oo. Talagang parang bumata ka na naman ng 10 taon. Wow. Doc Julie Castro, yan. 60 na ako. Yan, salamat sa Panginoon at 60 na si Doc Julie. Oo. Anyway, bunga yan ng Hairmate Salon. Oo. Siyempre naman, salamat kay Ma'am Leila at sa aking bagong haircut. Thank you so much. Oo. At siyempre kay Jorald. Ay, oo naman. Oo. Kung wala yun, hindi makakarating Oo. si Ma'am Leila. Si Oo. Ma'am Jean and Thea. Good morning. Yon, good morning. And also, nanonood na rin dito si Ma'am Rosalinda Calara. Ayan, happy watching and keep watching po. Joanne Bisuelo. Oy, hello po, sir. Hello po. Ano ba pangalan yan? Si Nini. Hindi po. Ay, si Toto. Toto, Yan, alam ko si oo, Toto. Oo. Bakit? Nasaan ang nini? Oo, baka dun pa. Oo. Umuwi ba ulit? Opo. Umuwi pala ulit.
Yan. Oo. And also kay Simeon. Happy watching, Simeon. Yeah. Makaway-kaway din siya eh. Oo. Yan. Ang ating nag-iisang live viewer. Yes, also. And also kay Ma'am Blessy Jeronimo. Happy watching and keep watching. Alright, Kay na-shoutout na Davey natin. Quinones. Yan. At kay Ma'am At Edna Sino Tadeo. yung lalaki na yun? Medyo hindi ko na naaninag. Si ano yan? John Ray Padilla. John Ah, Ray. Okay. Yeah. Kapag-anak ni Daniel. Daniel. Sino pa nandiyan sa loob? Yeah, si Ma'am Melody Alarba. oo. Yun. Umalis na ba si na Alex? Ma'am Leonor. Ayan. Uy, si Cyril nanonood, ma'am. Hi, Si Cyril Ampig nanonood ngayong araw na ito. Salamat sa Panginoon. Oo. Matagal na natin siyang hindi nakakapiling dito sa ating programa. Ayan. Si Ma'am Lynn Villegas. Hello din po. Happy watching. Parang Yun. tuwan-tuwa ka nung nakita mo si Sai. Ay, oo, ma'am. Kasi, wala. At medyo tagal natin siya hindi nakasama eh. Oo, kaya Oo. lang kamusta din yung kanyang kaibigan. Yan. Hello po, Ma'am Cyril Ampig. Happy watching and keep watching. Siyempre, batiin na rin natin ng nanay, Ma'am Cecil Lampig. Yes, Oo. sinisigurado ko po yan. Watching from MCT, Accounting Department po. Shoutout sa lahat po ng mga MCT Accounting Department na kasamahan po ni Ma'am Hello, hello kayo Cyril po. Ampig. Oo. Hello, hello po. Yan. MCT. Oo. Sana all. Yan, oo. Totoo po yan. At nakita nyo naman po kanina, ma'am. Gusto ko lang pahapyawan yung ating introduction kanina, di ba? Nakita nila yung ating mga produkto na talagang alam niyo po ba, matagal na yan eh. Matagal na yan na umiikot-ikot sa ating simbahan at subok na talaga yung Spirulina Pilipina na yan. No? Alam ko naman si Doc Julie is one of the users ng Spirulina Pilipina na talagang subok na ang food supplement po na yan. Kaya mga kapatid, no, napakaganda po. Sabi nga natin madalas dito, kung kayo man ay nagtitake ng food supplement, mas maganda yung atin na lang ang tangkilikin natin. Di ba? Yan ang pinakamaganda niya. Bibili ka na rin lang naman, mag-i-invest ka rin lang naman, ito nang subok na. At kilala mo pa kung sino yung gumawa. Oo, diba? saka original at legit. Ang tawag Yes, doon, legit totoo yan. po yan. Oo. Kaya maririnig nyo po yan tuwing kami po ay ere at makikita nyo na po dyan yung mga kapatiran po natin na nagbibigay ng patotoo patungkol sa mga produkto po na yan. At yung kanina, yung sinabi ni Joe Guadano, di ba? At nakita nyo po yung kanyang iniinom na Viramed. Oo. Viramed. Oo. Talagang napaka ganda po ng produkto po na yan. Yan po yung iniinom ng ating mahal na pastor. Pag siya po ay nagpipreach, pag may nakita po kanyang iniinom po doon, yan po yun. Kasi napakaganda po talaga niyan sa Hindi lang naman po yan pang doon pang sa lalamunan, mami. Oo. Marami pong gambit po yan. Antiviral and antibacterial po yung mga produkto po na yan. Kaya napakahalaga na kung tayo man ay mag-i-invest sa ating pangangatawan, ay pag-invest tayo sa supplement. Diba, Doc Julie? Kasi lalong-lalo na yung yung mga kabataan po natin yan, mga anak po ninyo, ay pwedeng-pwede po silang uminom ng spirulina. Ha? Marami pong gumagawa yan. Iba nga, nginangata pa yan. Oo. So, may nagtatanong po dito, si Ma'am Belia Quinones, how much daw po ang Spirulina Pilipina? Yan. Masasagot po yan mamaya-maya lamang. Oo. Tsaka PM nyo si Sir Conrad. Yan, oo, tama. Oo. Kaya again, napakaganda po niyan. Again, kami po, hindi naman po hindi naman po sa pangano, kumbaga, mas maganda ay, kumbaga, alagaan natin ang pangatawan. This is health program So meron tayong isang supplement na umiikot dito sa ating simbahan na minsan hindi natin napapansin gaano yung kahalagahan Kaya nga nagkaroon ng ganyang klaseng mga testimonials at pinapalabas po namin kasi yung mga tao po na yan ay subok na sa kanila. Di ba? Subok na po sa kanila yan. Kaya why not try those products, no? Kung kayo man ay bumibili ng mga
supplements Supplements. at talagang pinag-aaksayan ninyo ng pera din, why not yun na lang ang bilhin natin, di ba? Why not try that product, mga kapatid? At higit sa lahat, syempre, makakatulong din tayo sa church. Yun yung mahalaga dyan, Doc Julie, di ba? Yun yung parang, yun na yung pinakaano mo dyan eh. Pag bumili ka ng produkto, sinisigurado ko, tulong yun sa church. Yun na lang yung iisipin po natin, mga kapatid, no? Sabi nga dito ni Ma'am Beliezaline, yes po, subok na po namin. Maganda po talaga ang spirulina. Yun, no? O, di ba? Kasi sabi nga ni Ma'am Sheila doon sa video, di ba? Maraming mga ano tawag nito? Mga spirulina na ibang product. Marami, pero sabi nga doon sa natin siya mismo ang nagfa-farm niyan. Oo, talagang yung mismong meron tayong farm niyan at subok at talagang sabi nga na pinagmamalaki nila diyan, ma'am, hindi ginalaw ng kamay ng tao. All-out machine. Hands-free. Hands-free, kumbaga. Oo, ganun ang nila 'di ba? Kumbaga hindi Lahat hinawakan. makina. Lahat makina. Kumbaga ang nangyayari na lang, harvestin na lang talaga nila. Tableta ng lalabas. Kumbaga ganun ang pinaka nangyayari po doon sa kanilang farm. Kung madalaw nyo lang po yung kanilang farm, naku, napakaganda po. Nagaling ka doon, Doc Julie, di ba? Hindi pa. Hindi pa nakita yung buong farm. Hindi pa. Ay! Pero nakikita ko sa actually, itinuro ko ni Ma'am Sheila sa, tawag dito, yung naka-video lang. Yan. Kasi nga, wala ako doon. Pinakita niya yung paano yung ginagawa yon, everything. Tsaka nakikita natin yung mismong bodega, di ba? Yun ang inano natin doon. Kaya alam natin kung gaano ka husay, gaano kalinis, walang talagang walang kamay na doon. Yan. Totoo po yan. Hands-free. Yeah. Sabi po nga dito ni Miles Calix, totoo po yan. Up to now po, umiinom ako ng spirulina. Maganda po sa katawan kami ng family namin. Wow! Amen! Salamat po sa Panginoon kay Miles Calix. Ayan. Hello po, Sir Conrad. Available na po ba ang spirulina sa ating clinic? Mamaya-maya po, malalaman po natin yan. Alright? Sige po, tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. At meron po tayong special guest for this morning. Tawagin po natin, walang iba, ang nagsasalita po kanina, Doc Sheila Teru. Ay! Yan, hello po. Magandang umaga po, Sir Conrad. Akala Magandang ko, diba? umaga, Ma'am Julie. Yan. Yes. At magandang umaga po, Church. Magandang umaga sa ating lahat at ganoon din po sa ating pastor and special shout out, of course, sa West Bank family. Yan, sa amin po kaya leaders, si Sir Noel. Good morning din po, Doc Sheila. No? It's nice to see you again at nakapiling ka po namin dito sa ating sa ating programang Impormasyong Pangkalusog. Marami pong nakamiss po sa inyo, Doc Sheila. Akalain nyo, pwede natin itong gawin. Di ba? Pwede natin itong gawin. And I do believe na tayo po ay magiging blessing for this morning. Kanina po, pinahapyawan ko po, Doc Sheila, yung sinasabi ko po ay patungkol po dun sa spirulina. At alam ko naman, Doc Sheila, na marami ka pong masasabi patungkol po dito. At alam ko naman na meron kang ibabahagi sa mga kapatiran po natin, especially pagdating po sa supplements, di ba? Kaya, Doc Sheila, baka meron kang gusto sabihin sa mga live viewers natin na talagang maghihikayat po sa kanila, na talagang pag-investan po nila yung tinatawag po nating supplement. Yan. Yes, sir. Opo. Alright, muli po magandang umaga po sa ating lahat. At it is a really blessing na nandito po tayo ngayon. And prayerfully na maging regular na po ito kahit nandito lang ako sa bahay. Amen. Yan. Sure yan, ma'am. Opo. Sure. Opo. So, kanina po, napakaganda ng mga video and I would like to thank, of course, our pastor for giving this opportunity na i-share natin yung ating mga videos because I do believe na makakatulong po lahat ang mga yon. So, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Sister Sheila na inyong kapatid sa pananampalataya. So, I've been in the nutraceutical field and formulating products myself for more than 15 years.
I study biology, biotechnology, and gerontology na kung saan ang mga pag-aaral po na ito ay patungkol kung paano pabagalin ang biological aging at palawigin o i-extend ang lifespan o yung longevity. So, marami pong mga food supplements ang mga naglilipana ngayon kung saan-saan dito sa ating Pilipinas, especially yung yung iba mga imported pa. But formulating products po is requires a deep understanding o yung malinaw na pangunawa. Kasama po dyan yung mga kaligtasan ng mga ingredients o yung mga pinagsama-samang ingredients. And ito po, again, I've been in this field for more than 15 years. At ang lahat po ng mga ginagawa natin dito ay talaga naman po nga safe at talagang akma para sa pagkain ng isang tao. Yan. So ngayon po, I would like to tackle specifically para po sa kaliwanagan ng lahat kung ano ba talaga ang mga food supplements. Bakit Yun. naglilipat na yan? Okay. Unang-una po, para po sa kaalaman ng nakararami, medyo may buhok po kasi hindi ako naligo eh. Parang hindi na, grabe naman. Kaya naligo ah. Hindi pa yan 3 naligo, days Doc pa ako. Julie. Oo, 3 pumapartida days pa pa. ako. 3 days na ako hindi naligo, kaya gano'n. Pumapartida pa si Doc Sheila Teru sa lagay na yan. Anyway, ang babae po pagka palaging nakatali ang buhok, isa lang ibig sabihin yan, hindi niya niligo yan. So, Lugi ang mga, anyway, mga short hair. yan. Bawal naman po ang short hair sa atin, di po ba? So, hindi po akumayan. But anyway, ayun ay pampatawa lamang po. Pero totoo po yun. Okay? So, now, going back to the discussion, para po sa pangkalahatan at kaalaman, para sa kaalaman ng nakararami or pangkalahatan, I just want to emphasize a very, very important matter. Ang food supplement po ay hindi gamot. Okay? Hindi po gamot ang mga food supplements. Yan. Ako po, babalikan ko po ang aking pinanggalingan kung bakit ako nandito sa field na ito. Naging passion ko po ang pagpo-formulate ng food supplements because of my personal understanding na nag-aral sa ilalim ng biomedicine. Ibig po sabihin, pinag-aralan po namin ang iba't ibang uri ng mga molecules na nasa mga gamot na nasa mga drugstores. And my personal understanding on that matter is, bibigyan ko po kayo ng example. Kapag halimbawa yung isang tao po ay may sakit, may sintomas na nararamdaman, actually, pag nagpunta po yan sa doktor, both the patient and the doctor or the physician are reacting. Nagre-react po ang dalawang tao na ito doon sa sintomas na dala ng isang pasyente. Tama, no, Sir Conrad? Yes, yes po. Magre-react po ang pasyente doon sa kanyang sintomas, ganoon din ang physician doon sa sintomas na sinabi ng isang pasyente. Both of them are reacting to the symptoms na dala ng pasyente. Yeah, opo. Yan po yung mga sintomas na halimbawa yung mga damage sa organs o kaya yung mga injuries o yung mga common health conditions like diabetes, heart diseases, kidney issues, and etc. Yeah. So both the patient and the physician are reacting to the symptoms. From there, the doctor will assess properly kung ano ang kung ano ang sintomas ng isang may sakit, and most probably will prescribe medicine. Yes. To limit further damage. Para malimitahan po ang damage na dala ng isang pasyente sa doktor. Kasi pag hindi po yan binigyan ng medicine, pwedeng tumaas ang damage at ikamatay ng isang pasyente. So Tama yun po ang ating practice. Okay? So the doctor will definitely or most probably will prescribe medicine to limit further damage. Yun po ang tinatawag natin sa medisina na reactive medicine. So the doctor and the patients are reacting based on the symptoms and will prescribe medicine. So yun po yun. Now,
Reactive medicine is actually an initial response. Ito yung unang tugon, depende nga po doon sa dalang sintomas ng isang tao sa doktor. Okay? But reactive medicine are not repairing anything. Hindi po yan nakaka-repair. Ang mga ginagamit na reactive medicine, ginagamit lamang po yan para hindi na mag-further ang damage o hindi na lumala ang damage. Ginagamit po ang mga reactive medicine for that. So kagaya halimbawa po ng na-prescribe ng isang tao, na-prescribe ng isang tao ng mga tinatawag na maintenance. Those are maintenance. It is just to limit the further damage, but they are not curing or repairing the problem. Kaya araw-araw pa rin po yung iniinom or po pwede naman po na maging habang buhay mong iinumin yan. Di po ba? Yan po ang mga reactive medicine. They are not repairing anything. Okay? They are not repairing anything. Ano naman po ngayon ang posisyon ng food supplement? As I've said kanina, para po sa pangkalahatang kaalaman o para sa kaalaman ng nakararami, ang food supplements po ay hindi mga gamot. Ang mga food supplements ay nagbibigay ng fuel sa katawan ng tao para mapanatili ang pangkalahatang kalusugan nito, yung overall health ng isang tao, at matulungan ang katawan upang makapag-regenerate ito, makapag-regenerate ang katawan at ma-repair kung bakit mayroong sintomas o sakit ang isang tao. I hope I am clear po. Opo. Reactive medicine, it is a practice to limit further damage, but they are not repairing anything. While the food supplements are products that will give an energy or support to your system para makapag-regenerate at ma-repair niya kung bakit mayroong sakit ang isang tao. Yeah. As simple as that. Hindi po natin po pwedeng tawaging gamot ang mga food supplements kasi ginagamit lang po yan para tulungan ang ating katawan para ma-repair kung bakit mayroong sintomas. And naniniwala po tayong lahat na tayo pong lahat ay siyensa ng Panginoon. We have a doctor inside our body. Yun. Tama, Yan. ma'am. Kaya lang dahil po sa pananalahula ng mga pagkain, mga modernong pagkain ngayon na halos wala ng sustansya, na siyang gagamitin ng ating katawan upang mag-regenerate at saka makapag-repair, wala ng halos sustansya. Kaya patuloy po na humihina ang ating katawan. Without energy, you cannot repair or you cannot regenerate your body or repair the damaged tissue kaya may sakit ka. Okay? Maliwanag po yun. Ang gamot is reactive medicines but they are not repairing anything. While the food supplements will help your body to repair kung bakit tayo mayroong sakit. Wow. Ganyan po yun. Kalain niyo po. Kumbaga, ma'am, pagdating sa food supplement, yung sinasabi niyo na tutulong na mag-repair ng ating pangatawan, yun ba yung sinasabi, ma'am, yun ba yung sinasabi ninyo na tinutulungan yung ating immune system? Yes, sir. Opo. Tutulungan po niya yan lahat po. Magkakaroon ng function ang ating lahat ng mga organs, ang ating lahat ng mga kasakupan sa katawan. Ayun, no? Once na-energize na po ang katawan, again po, the energy that we are expecting is not coming from nowhere, but only from the food that we are eating. Wow. Amen. But nowadays, mayroon pa bang pagkain na ligtas o mayroon pa bang pagkain na masustansya ngayon? Wow. Wala na. Kaya patuloy po na Tama po humihina yan. ang ating katawan. And therefore, pag humina ang ating katawan at doon po sa isang video natin, ang ating puso makikipag-agawan yan. Di po Tama. ba? Opo. Kagaya po doon sa video natin kanina na pinakita po natin dito, we have a survival machine inside our body. Ngayon, as a survival machine, nangangailangan, kasi as a survival machine, ang gagawin po lahat-lahat ng kakayahan ng puso. Mabuhay lang tayo. Mag-function lang siya at mabuhay lang tayo. Therefore, nangangailangan ito ng sustansya. Kung hindi na sapat ang sustansya, yung mga nakakain pa nating
pakonti-konting sustansya na for the functions of others. Kukunin lahat ng puso yan kasi our heart is much more important rather than other functions. Yeah. Now you see, it is a very, very fair idea kung bakit maraming sakit ngayon. Yes. Di po ba? So now, how you will do that? Feed your heart with spirulina para hindi na maagawan ng pagkain yung ibang functions ng ating katawan para lahat sila balancing nagtatrabaho. Tama. Totoo yan, ma'am. Kaya nga, ma'am, di ba, yun nga yung napakahalaga na sinasabi po ninyo na yung food supplement po ay hindi po siya gamot. Tama po ba? Hindi po siya gamot eh. Kaya nga, yun ang dapat makita ng mga live viewers natin, ma'am, at mga kapatiran, at yung mga ibang tao na nakakapakinig po ngayon na wag silang mag-aakala na pag uminom sila nun at mag-expect sila na mawawala agad. Hindi po Hindi po. ganun. Kaya nga, Hindi po. dapat talagang ay araw-araw, palagian, na iniinom. Kaya nga mas maganda, alam niyo po ba, nag-uusap kami ni Ma'am Sheila, dapat mas maganda, bata pa lang eh. Bata pa Napondohan lang. na po. Oo, Napondohan bata na ng pa lang ay tamang talagang nutrisyon. lagyan mo na ng food supplement para pagdating ng pagkatanda niya, pag dumating sa kanya yung mga ganyan, sabi nga Doc Sheila, wala nang maayos na pagkain eh. O, di ba? Kung Pababa na po, pababa yan. pag merong dumating sa pagkatanda niya, nakakain siya ng mga ganyan, merong lumalaban. Merong pondo, ika nga, di ba? Okay. Kaya nga sa atin, minsan, ay parang hindi naman umepekto sa akin. Di ba? Minsan may ganun tayong kawagan. Parang Meron walang po. nangyari. Ilang linggo Parang pa lang walang yatang nangyari. umiinom. Ito pa nga po sir kung minsan, although halimbawa may mga cases, mga health conditions like diabetes, hypertension, whatever, they thought that when they take food supplements, within 1 month gumaling sila. Gusto ko lang pong ipaalala, bago po dumapo ang sintomas na yan o sakit, it takes time. Balikan po natin yung taon, maraming taon ang nasira bago nag-manifest sa ating katawan. So when you take food supplement, don't expect na kaagad-agad dyan magmamanifest. Poponduhan niya muna, ibabalansin niya muna ang ating katawan Yes. before it will give an effect. Totoo po yan, totoo. Kaya nga, napakahalaga, di ba, Doc Julie? Yung kahit bata pa lang, huwag kayong manghihinayang na bigyan ng food supplement ang inyo pong mga anak. Tsaka, Sa amin, sige po. may tanong lang ako, ma'am. Since supplement yan, meron ba tayong tinatawag na specific supplement? Specific Ganito in a way na ito pang heart lang, ito pang ganito lang, or ano, or isa na lang siya. Kasi ang Ang pinaka-foundation po kasi natin dyan, Doc Julie, yun pong ang pinaka-foundation ng katawan is first we need to get an energy. We need to obtain energy. And that energy will only be, ang source po niyan ay tanging sa sustansya lang nakakainin natin. That is the first line. Yan po ang unang-una. Otherwise, kung walang energy ang katawan, you cannot regenerate. You cannot repair. Di po ba? Second, kung halimbawa may mga ibang mga food supplements like yung mga enzymes na nag-aalis ng mga bara sa daluyan ng dugo or yung mga tutulong sa ating tiyan para medyo malimitahan yung pagtitrigger ng diabetes na sakit. After na po yun, unang-una po muna mag-i-spirulina po tayo. And then the rest, we will also have another products na tutulong naman specifically din doon. So you have your energy at para mas mabilis, dadagdagan natin ng iba, yung po sinasabi ninyong mga specific na yon. Yan. But Ayun. first foundation is our energy. Yan po siya. Yan. Alright. So, by the way, sa mga viewers po natin dyan, no, kapag meron kayong tanong, ay pwede kayong maglagay po dyan sa ating comment section box. At pilit po namin sasagutin, lalong-lalo na pagdating po dito sa dinidiscuss po namin. Ang main discussion po natin dito, ang pinapahalagahan po ni Ma'am Sheila po dito, ni Doc Sheila dito, is yung kahalagahan po ng supplement sa ating pangangatawan. Whether ano pang supplement po yan, we're not after nun talagang sa yung spirulina per se, kahit anong supplement po. But syempre, since we have this spirulina, kumbaga yan yung pinupunto na po natin dito. No, pero just imagine mga kapatid, sabi nga namin kanina kung ikaw man ay nagpopondo ng food supplement, bakit hindi na lang yung nandito na?
Yung tip-tipong subok na at marami nang nagte-testify na talagang napakaganda sa kanilang pangangatawan. At higit sa lahat, yun nga nandito na. Eto na kausap na po natin yung gumawa. At saka Eh, hindi yung lang ano po ba- sir, marami pong mga food supplements na lumalabas kahit saan. But kaya nga po kung minsan hindi natin masisisi ang mga nasa bureau ng FDA. Kung minsan kinoconfiscate o hinaharang nila yung mga advertisement kasi unang-una mali ang kanilang publicity. Ginagawa nilang gamot ang mga food supplements, which Yun. is not gamot. Second, ang nangyayari po doon, hindi po lahat ng mga ingredients na hindi, although lahat naman yan ay biyaya ng Panginoon. Di po ba? Lahat po ng mga natural na yan ay biyaya yan ng Panginoon. But the thing is this, um, tama ba sila? Ang proseso nila? Kasi ang pinaka-first objective po ng isang pagpo-formulate ng products, dapat laging nakaakibat ang safety. Safety po, dapat ang lahat ng mga food supplement ay mga safe and fit for human consumption. Yun. Pero yun nga po, dahil nga syempre commercialized, gustong gawing pera, ang mga food supplements, sometimes they're not actually that, hindi yung kanilang proseso, hindi ganun ka-safety. So kaya hindi po natin masisisi ang mga doktor kuminsan na ayaw nilang painumin ng food supplements ang kanilang mga patients because the doctors, wala po silang alam kung anong uri ng food supplement yan. Dahil syempre hindi naman nila naging linyada din ang mga food supplement nila. So, gaano ka-safe yan? Pero dito po sa atin po dito, lalo na sa CBBC, dito po sa Nanosci, lahat po ng mga produktong iinumin ninyo are fit and safe for human consumption. Ligtas na ligtas po yan. Yun. Alright. May mga tanong na po dito, Doc Sheila. Ayan. Una pong katanungan, galing po kay Ma'am Genevieve Kaa. Hello po, Doc Sheila. Since it's supplement po, pwede po bang itong i-take ng buntis? Yeah, siguro tinutukoy niya po ang Lalong-lalo na po. spirulina. Lalong-lalo na po maganda. Kaya po maganda sa isang buntis, syempre the folic acid, lahat ng mga bitamina na nandiyan. Kagaya po ng nabanggit ninyo kanina, sir, ang spirulina ay wala pang human intervention yan. Yan po ay biyaya ng Panginoon, inharvest yan at kinapsulate. Wala pong halong chemical so it will not harm kahit po yung buntis o Wow. nagpapasusong nanay. Yun. Yan, oo. So ibig sabihin, ma'am, safe sa buntis. Pwede It sa is buntis. safe. Mas maganda po, safe po sa mga buntis. Kaya nga po, because it is a food, hindi po sila gamot. Kaya pwede sila. Pero not all food supplements are safe for pregnant people. Aha. Opo. Yan. Pero ang spirulina po is a classified na many research na nangyari patungkol sa mga buntis na it will give a very good benefits sa nanay at sa bata na nasa sinapupunan. Yun. Maraming salamat po, Doc Sheila. Ito pa po, may isa po pong katanungan po dito. Galing po kay Ma'am Raquel Taha. Ayan, sabi po niya dito, same po ba ang food supplements sa vitamins? Yun. Okay. Ito po ang pagkakaiba niyan, ma'am. Ma'am Raquel, ito po ang pagkakaiba ng food supplement at ng vitamins. Pagka po tayo yung tinatawag nating vitamins, bigyan na natin ng pangalan, either it is Centrum, Energy, Enervon, or whatsoever. Those vitamins are molecules. Gawa po yan sa laboratory. Number one. Pagka po yan ay pumasok sa katawan, hindi na po yan nagbabago ng anyo. Yun po ang pagkakaiba. Pero, ito po ang katanungan dyan, bakit tayo iinom ng food supplements na vitamins na ginawa? Are we sure na ang tayo ay deficient, example sa vitamin B6 or sa mga ibang nutrients? We are not sure kung ano ang deficient natin. When you take food supplements o yung mga vitamins na yan, you are just inducing your body to absorb things that is not needed and therefore nagiging paraan na yun para magkaroon ng imbalances sa loob. Samantalang kapag po natural kagaya ng spirulina, pag ininom natin ng spirulina, your body will shock. Kukunin po ng ating katawan or your body, once you take spirulina, because it is still in a form of food at hindi po yan molecules kagaya ng vitamins, it is still in a form of food, it will be converted kung ano lang ang kailangan ng iyong katawan. Wow. Yun So ang there will kagandahan be po no doon. imbalances na mangyayari.
Yan. So tulad nga nung sinasabi mo, ma'am, kasi may mga yun may sinasabi si Ma'am Sheila, like for example, Centrum, A to Z. Yan ang ano nila eh, di ba? Yan ang yan ang common nila eh. From A to Z. Yan. Yan. Oh. Ngayon ang sinasabi is merong mga molecule na hindi naman kinakailangan ng ating pangatawan na baka pwedeng mawindang yung ating pangatawan. Ganun naman nangyayari. It is an initial door, or it is a window for the imbalances po ng ating katawan. Yun, o, di ba? So, pero ang kinakaibahan naman ng sinasabing spirulina or food supplement na ito ay pipiliin niya lang kung ano yung pangangailangan ng iyong pangangatawan. Yun ang the best, di ba? Yun ang maganda. Kaya I hope, Ma'am Raquel Taha, nasagot po ang inyo pong katanungan. Ito pa, ma'am, meron pa po isang katanungan po dito. Galing po kay Ma'am Odessa Aquino. Ayan, sabi po dito, mga kids po ba, pwede din po at ano po maganda for my 5-year-old may anemia po. Yun, no? May anemia daw po yung that is 5-year-old very niya. nice. Napakaganda po niyan, ma'am. Give your child a spirulina, at least kung meron po siyang anemia, we have encountered many things, mga nagbo-bruises pa. Pero just 3 months po na uminom ng spirulina, bigyan nyo lang po siya ng 4 sa umaga at 4 sa hapon, total of 8 for 3 months. It will be okay. Wow. Kasi, again, it is a food, so it is a food. Therefore, spirulina is fit for all ages. Yun. Ayun, na maganda. So, for Kasi all nabago. ages. Take note of that. For all ages. Yan ang kagandahan All po. Yan. Mag-ano na lang doon sa dosage. Opo, sa dosage na lang po. Oo, sa dosage na lang po. Pero Denote kagaya of- po nun, sir, yung meron pong case na gano'n na anemia, para lalong mas malakas. Kasi we cannot say na parang overdose or whatsoever. You know, overdose in food is impacho. But overdose in nutrients is not impacho. It will give benefits on the body. Yeah, tama po yan. So I hope, Ma'am Odessa Aquino, from ano po ito, ma'am? From San Carlos, Pangasinan. Yan. I hope nasagot umaga po. po, Ma'am Raquel. I Yan, hope I yan. have given you the right answer po. Yan. Alright. So I hope nakatulong po kami. At meron pa po dito, galing po kay Ma'am Tang Belmonte. Ang sabi niya po dito, ma'am, good morning, Doc. What if may sakit na, pero ayaw uminom ng pasyente ng synthetic meds at pinipili pa din niyang food supplements ang inumin? Magagawa pa din po bang i-repair or ma-repair ang anumang nasira na sa katawan ng tao? Thank you so much po. Again po, ma'am, thank you for your question po. As I've said po kanina, it can regenerate. It will help the body to regenerate and to repair the damaged cells and tissues, kaya po may sakit. But I am not also in a premises na sasabihin natin na wag siyang uminom ng synthetic. You know, Yeah. Sir Conrad, it is very, very important. Do not stop your maintenance or your medicine. Because those products or medicines na tinatawag, it is to limit the further damage. Baka biglang tumaas yan at ikamatay. Hindi ko po yan sinasuggest na ina-advise na ihinto ninyo. No, take that and take spirulina. I-take po ninyong dalawa. There will be no adverse effect. They will synergize. While the other one is limiting the damage, the other one will produce will help your body to regenerate nga. So don't stop. Ayoko hindi po yan ina-advise. Ang mga nag-a-advise lang po niyan yung mga kwak-kwak. But hindi po tayo kwak-kwak. Don't stop, ma'am. Take the medicine and take spirulina para pang-repair. Medicine to limit yung damage. Spirulina pang-repair. But it takes time. Para magkatulungan sila. Oo. Yeah. Opo, no. we have to integrate both. Kasi hindi po pwedeng isa lang. Yeah, totoo po yan. Kaya nga, Pag may di ba, oo. sinabi nyo doon Pagka kanina, po ma'am, may sa health condition video, na. there is a synergistic effect eh. Yun eh. Di ba? Na tutulong talaga ang spirulina. Yan. Tutulong po siya. Yan ang kagandahan po noon. Kasi hindi naman, wala naman sinabi sa Doc Sheila na, wag na kayong mag synthetic meds. Wala namang ganun eh.
mas maganda nga yun eh. Kasi nga, tulad ng explanation ni Doc Sheila kanina, para hindi ma-damage. Yun yung ano eh, yung quick reaction ba? Oh, di ba? Eh, Ngayon, nakakatakot, sir, eh. Di ba? yeah. Kasi kumbaga nasa state pa rin yung tao, hindi maayos ang kanyang katawan, then you stop, it can go fast. Yes. Di ba? Eh, ang pagre-repair po, kumbaga sa nagre-repair, kahit naman ang sugat, hindi naman bukas, hilom na yan. It takes time. Yeah, totoo po 'yan. Kaya 'yun po yung dapat nating ilagay sa ating isipan. Kumbaga yung food supplement na ito, yung supplement na ito ay siyang tutulong pa to repair. Sa ayaw man natin sa hindi, aminin man natin sa hindi mga kapatid, no, na ang synthetic meds may adverse effect eh. Meron talagang hindi magandang mangyayari din sa ating pangatawan. Hindi yan lahat yan ay good. So ngayon, Actually, sir, hindi lang marami talagang mangyayari pagka po Yeah. yung mga molecules ng mga medicines. So, may sakit na yung isang tao, and then you are obliged to take this mga medicine na ito. May mga molecules diyan na nakakasira sa iba. Eh kung hindi ka iinom ng food supplement, tuloy-tuloy Yun. nang masisira yun. Totoo. Yan yung sinasabi natin. Ang kahalagahan ng food supplement, Doc Julie at Doc Sheila, na hindi Opo. nakikita ng madalas ng mga tao na akala nila na, ay, sayang pera. Naku, mas sayang pera pag walang food supplement, kapatid. Naku, mas sayang. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Marami po ako mga na-encounter na. As I told you, I've been in this field for more than 15 years. Magdadalawang dekada na ako na nandirito. May mga tao halimbawa na na-correct na yung kanilang katawan. And then they will stop the supplements. Bakit? Hindi po natin pwedeng iginto ang supplements kasi buhay pa po tayo. Pwede pa po may Yun. masira dyan. Ang supplementation po ay tuloy-tuloy habang tayo ay buhay. Pero hindi tayo nagkagamot. Ibig sabihin po, tinutuloy lang natin para mapanatili natin yung overall health o yung pangkalahatang kalusugan natin. Yun. Di ba? Kaya nga, naku, napakahalaga. Napakaganda na dinidiscuss natin, Doc Sheila, pero we have limited time lang, Doc Sheila eh. Pero ang ganda ng talakayan. Dami nga nanonood ngayon eh. Oo, well, anyway, ikakat muna natin dito, Doc Sheila, yung ating discussion, no? But I do believe na itong mga kapatiran po natin na ito ay may nakuha at nakatulong po tayo, no? At para sagutin po ang katanungan po ninyo regarding po sa presyo or somewhat, baka may gustong sabihin si Doc Sheila, mga kapatid, para po sa atin. Doc Sheila. Okay. Sige, ganito po yan. Yun po mga gustong bumili ng Spirulina Filipina. Hihingi lamang po ako ng mga ilang araw. Huwag muna po kayong o-order kung saan-saan. Kasi po, mayroon po kaming ipadadalang link sa inyo. Inaayos lamang po namin ito. At by next week po, magiging available na. Or Yun! you can place your order. And the product will be delivered sa inyo pong pintuan. Wow! Maghihintay lamang po tayo. Konting-konting ayos lang po ito at matatapos po ito. Para sa atin po ito. Yun, salamat po sa Maraming Panginoon. salamat. So, ganun po ang mangyayari, Doc Julie, at sa mga kapatiran. May ipapadala pong link sa atin at doon kayo o-order. Pagka-order nyo po Opo. doon, idediretso na mismo sa harapan ng bahay po ninyo, Doc Julie. Akalain nyo po yun. Parang Rollins Oo, Marketplace. akalain nyo po yun. Kaya nga, humihiling lang po si Doc Sheila ng ilang araw lang. Just give her a ample time. Ilang Kasi araw lang po. pine-prepare po yung parang platform po na yon or kung ano man po yung ginagawa nila sa link. Kasi, again, tulad po ng sinasabi, ay it will be a blessing sa ating church na naman. Di ba? Akalain mo yun, malusog ka na, blessing pa tayo sa church. What a great blessing po, di ba? Kaya salamat po sa Panginoon. Mag-antabay lang po kayo mga kapatid. At talagang ano po yan, i-anunsyo po natin yan. Alright? So, again, thank you so much, Doc Sheila, at sa mga, ano po ito, nationwide po ito. I mean, worldwide. Sorry, worldwide. Tama po ba, Doc Sheila? Yung delivery Yes po. po natin? Opo. Worldwide Akalain po. niyo po yun? Akalain niyo po, worldwide. Oh, kung Worldwide order po sabi nga ni Doc Sheila, kung order si Sir Marvin, bakit hindi padala? Yan ang sasabi. Bakit hindi Papadala padala po sa natin. France?
si Ma'am Noyce. Sa Oh. Hong Kong. Yes. Sa Hong Kong. Ay, nako Yes po. po. Sa Japan. Yan ang kagandahan po Japan. niyan. So, again, mga kapatid, ay yan po ay blessing na naman po para po sa ating church. At akalain niyo po yan. That's why we are educating you eh. Para mas ganahan po kayong inumin. Mas ganahan kayong bumili para hindi kayo huwag kayong sabi nga namin kanina, huwag tayong manghihinayang, lalong-lalo na sa ating kalusugan. Naku kapatid, I'm telling you, hindi mo alam kung kailan babagsak ang iyong pangangatawan. Huwag mo nang hintayin na bumagsak, saka pa iinom. Naku, luging-lugi. Yes. Luging-lugi. Lugi na po tayo doon. So, yun po, bali, napakahalaga po na talagang alagaan natin ang ating katawan, lalo na po sa ating mga nandito sa church na ginagamit ng Panginoon. Napakahalagang alagaan din natin yung ating katawan doon. And again po, and I'm very, very thankful. Napaka-bless ko po na isa ako sa miyembro ng church na ito. Wow. Amen. Saka Amen. ang nakita ko dyan, Ma'am Sheila, mas magandang ipa-repair o i-repair hanggang bata pa tayo. Mahirap na kasi pag matanda na. Mhm. Oo. Malaking ng mga Massive repair na po yun. massive. Overall na yun, overall. Oo nga. Massive Pagka repair bata, na, no? minor repair. Pagka middle, parang medyo massive repair. Pero pagka po yung kagaya po ng mga double citizenship, kaya po ay overall repair. Ayan. So again, Ma'am Sheila, Doc Sheila, thank you so much for being with Salamat us sa Impormasyong Pangkalusugan. It is a great privilege po at a great blessing sa mga kapatiran po natin. Any last message po para po sa mga kapatiran po natin, Doc Sheila, bago po tayo magtapos? Yes po, muli po maraming salamat po sa opportunity na ito. Lahat po ito ay biyaya ng Panginoon. Thank you Church, thank you Pastor, thank you IP host, lahat po ng mga kasamahan natin na gumagalaw dito sa ating IP. Maraming salamat po sa inyong lahat. And dito po shout out din po sa aming area at ganun din po sa mga sumali ngayon kay Ma'am Belyesa Tol. Salamat. Kay Sir Amen. Allen, Sir Mark, Sir Alan, at yung pa pong iba, marami pa po ang mga nakapanood ngayon. Because those people kasi po are also longing for further explanation. Wow. So it is a great blessing po na dito pa po nila maririnig yan. Thank you so much po sa inyong lahat. At muli po, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa atin dito sa kapatiran. Napaka-importante po na mayroon kayong pampalusog sa bawat tahanan na nandito po sa atin sa church. Amen. Amen. Salamat Kaya po. again, mga kapatid, yung food supplement po nito ay dapat kumbaga ilagay natin sa ating sa puso't isipan na talagang pahalagahan natin. Kasi nga mahirap na kapag meron ng sakit. Kaya as much as possible, habang masigla pa, Opo, sir. habang bata pa, naku, investan mo na yan. Investan mo na Sir, yan. wala na pong masustansyang pagkain ngayon. Dito na po tayo mag-rely. Again po, ito po, panghuling-huli na lang sir. 4 na tabletas po ng Spirulina Filipina ay kaakibat o katumbas ng 1 kilong gulay at prutas. Akalain mo yun, no? Akalain mo yun. 4. Kilo yun, ma'am, kilo. Oh. Hindi Kilo po, piraso. kilo. Hindi Kilo. piraso. Akalain niyo po Sarap yun. po natin na hindi kumakain ng gulay. Best food for the children. Yun. O, di ba? Akalain mo yun. Doon sa mga bata na parang nagkukurutan pa kayo bago. Yung ayaw ng ampalaya, sir. Yan, Ayan. yan. Mapapait kasi yan. Yung mga bagay na yan, ayaw talaga ng mga bata. This is the best food for them. Will supplement their body. Yan. Sabi po dito ni Mark Sena, ayan, have been using spirulina since 2007 but shifted last year to Spirulina Filipina. You will literally feel the difference. Wow! Thank you, Mike. Wow! Thank you, sir. Mike. Yes, sir. Yes, sir. Talagang kakaiba talaga. Kasi nga, anyway, you can tell, mga kapatid, once you taste the product. Ako, mga kapatid, talaga, you can tell na iba ang iba ang supplement na ito. No? Kaya, salamat sa Panginoon at available yan sa ating church. No? Yes, Kaya, thank you so much, Doc Sheila Tiru.
At naging blessing na naman po tayo sa mga kapatiran po natin dito. By the way, Ma'am Sheila, thank you so much po ha. Thank you At so much alam ko po. naman, Maraming Doc Sheila, salamat po. sa susunod, makakapiling ka pa namin. At marami pa po tayong tatalakayin dito at napaka-convenient dahil nandito lang ako sa bahay. Yeah. Salamat Ano po. lang, one link away lang, Doc Sheila. One link away lang. Marami pa po tayong mga produktong ilalagay dito that would really help. Yung Yes, ating yes. Let's educate our brethren, Doc Sheila. Opo. Salamat po. Thank you so much, Doc Sheila. Have a great day. Bye po. Have a Ingat great po day kayo. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye Bye-bye. po. Bye-bye po. Bye-bye po. Alright. Grabe naman yung blessing na yun, Doc Julie, no? Yan ang surprise ka sa'yo, di ba? Oo nga. Na-surprise ka ba? Na-surprise ka? Surprise o surprise. Kasi bakit? Para bang pag ganyan, lagi ka na lang nadadagdagan ng kaalaman. Yes, yes. Kasi parang alam mo na. Yeah. Pero pag narinig mo na naman, another blessing na naman yun. Correct, correct. Pero mo malaman mo na, may tiga-repair pala. Yeah. Oo, malaking Pwede pala. bagay. Oo, pwede Yeah. pang i-repair. Massive nga lang. Totoo yan. Thank you so much, no? Thank you so much, Doc Sheila, for that great information, no? But since we have limited time lang at medyo nag-overtime tayo ng konti, but I do believe na naging blessing po ito para po sa inyo. Salamat po sa lahat po na nagsubaybay kay Doc Sheila. Salamat sa mga kasamahan niya po na lubusang nagsubaybay po dito sa ating programa. Doc Julie, baka may sabihin ka sa ating mga live viewers natin. Ayun po, kaya wag niyong kakaligtaan na manood, makinig ng ating mga programa para lalo tayong maging healthy physically and spiritually. Okay. Amen, amen. Maraming salamat. At makakapiling pa po natin si Doc Sheila. Subaybay lang po kayo dito at talagang magiging blessing po yan para po sa atin. Alright, mamaya, e-airin na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in, mga young men at young ladies, mga young people na pwede pong sumubaybay po dyan. Keep tuning in at napakarami niyo po ulit matututunan dyan. Spiritual naman. Alright, so again, keep tuning in. Huwag na po nilipat na ibang channel. Dyan lang po kayo sa ating programa, mga kapatid. Kaya, huwag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.